Asawa ko na-excite. Bilis! 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 Ayan yung kinuha namin na na coffee table. $20 lang, Ethan Allen siya. Ang galing Flip, So yeah. basically, para yan. Hindi siya totoong Ano ang tawag dyan, tatay? Switchblade, isn't it? Switchblade. Balisong. Switchblade. So, lalagay na natin ang ating shoe and there you go. Basically, at this point, tapos na kayo. The end na. Baril, marami eh. Sabi ako, bibili 2,000. Ano ba ang Ano ba ang gusto mo na, ano ba price range mo? Ang nakita ko, may makukuha ko ng mga reasonable $600. So why would I pay $2,000? Eh, bibili pa ako ng bala, bibili pa ako ng yung red eye or yung hologram scope, which is cost me another $50. So, suma total ay magkano na? Pagka yung mga ano ka pa? May accessories. Accessories. So I might spend siguro mga another $100. Sa mga 7. Tapos bala pa. Oo. Ang bala ang 1,000 rounds yung mga nasa 700. So bibili ako ng mga 100 rounds lang that's another $80. Asawa ko na-excite. Bilis! 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 Ayan yung kinuha namin na na coffee table. $20 lang, Ethan Allen siya. Ang galing Siya, saksak mo sa baga ng anak mo. Yan ikan na agad yan. Nakakatuwa. Ang galing-galing. $20 lang. Ang ganda. Hindi ako ang galing. Super sulit Swerte naman talaga Sa marketplace lang to sa Facebook. Nakakatuwa. Ayan dilaw na yung mga puno. Iba-iba kulay na. Hindi lang naman dilaw. Fall colors basically. Yellow, red, gold. True. Ang problema lang, after nila mag-fall, dahil fall, kalbo na sila, yun ang pangit. Pero right now, Winter. ang ganda niya. Nakakatawa. Pala ginamit yung yung binili ko na coffee table sa marketplace. Ayan tinaas ko yung mga halaman ko. Mas okay ba na nakataas? Kasi parang gusto ko yung garden type. Kaya nandun siya lahat, di ba before, nasa babayan ng lahat. Okay ba? Mas okay ba yan na nakataas? Well, andyan na. So, ginamit ko na. Right? Ayan, tinuturuan ni tatay. No. Magbalisong si Kay. Yung See, there. Then flip. Flip, So yeah. basically, para yan. Hindi siya totoong Ano ang tawag dyan, tatay? Switchblade, isn't it? Switchblade. Balisong. Switchblade. Balisong. Practice. Pero yan, plastic. flip. Plastic lang yan tatay. How do I turn my wrist? No, this yun. Hindi siya sharp, so pwede mo Oh, yeah. siyang Ganon. i-flip-flip. Then, And then you like... no! Yung shortcut ginagawa mo Look. Okay, out. Mm. Oh, you just... Oh, okay. Then same thing. Oh. So do you ever just like okay, I have I put it up to this, right? Oh, then ganon. Oh. Then, Oh. then Oh. go back. And And then then you flip that. flip Oh, again. and And then close. Ah. That took a while. Oh, okay. Luto tayo ng ginataang hipon. Ito ay isa sa mga paborito ng aking dalawang anak. So ito, super daling gawin. As in, ito yung version ko ng ginataang hipon. So, kailangan natin, of course, ng coconut milk.
bumili na lang sa grocery store. At saka ng hipon. Ito, frozen yung hipon ko. So, dahil hindi ko siya na-defrost agad, ang ginagawa ko lang, nagpapakulo ako ng tubig. Tapos ilalagay ko siya, tapos aalisin ko na agad. Kasi, ito cook na rin siya pink na color niya. Tapos, ilalagyan ko lang ng onions. Yun lang. At asin pala. At oil. Ano ba yun? Ang daming dagdag. Okay, at saka oil syempre for the onions. So, kalimitan, ang ginagawa ko, 2 lata lang ng coconut milk ang nilalagay ko. Kaya lang, bago kasi itong coconut milk na brand na binili ko, kaya gagawin kong 3 kasi minsan yung mga coconut milk parang madaming tubig, di ba? Hindi ko makita yung brand na usually na binibili ko. So, 3 ang gagamitin ko dito. So, depende na lang sa kung sanay na kayo gumamit ng isang brand na coconut milk, tas maganda naman yung quality. 2 lang. Usually dito sa ganitong kadami na hipon. Ano to? 3 pounds na hipon. So, 1.36 kg. Simula na tayo. So, ito, naglagay lang ako ng tubig sa pot. Papakuluin natin yan. Para dun sa frozen na hipon. Tapos, konting oil. Painitin natin. Okay na. So, ilalagay na natin yung ating sibuyas. Okay. Tapos, yung ating coconut milk ay i-shake-shake muna, of course, bago buksan. Ano natin? Naku, ang matubig nga to. Buti, mayroon tayong 3. Okay. Ayan. Konti pa. Okay, ayos na tong ating onions. So, ilalagay ko na ang ating ay gosh, yan parang puro tubig. Ano ba yan? Coconut milk. Okay. 3 naman. Ano ba ito? Appreciate it. Okay, expiration naman daw ay 2022. Mukhang kailangan natin ng gawing 4. Kaya puro tubig to Oh my gosh. Wait, gawin natin 4. Ayan, 4 ang gawin natin. So basically, ang gagawin mo lang dito ay palalaputin mo. So let it boil. Tapos palalaputin mo siya ng matinding-matindi. Aba, puro tubig. Ay, ano ba itong nabili ko na to? So, nadismaya ako dun sa ating coconut milk kanina. Tinapon ko na. Tapos tumakbo ako sa tindahan. Bumili ako ng bagong coconut milk. Goya to. So, mukhang okay naman yung brand talaga yung Goya. So, okay na tayo. I hope. Hindi ko pa naman nabubuksan. Pero, dito na tayo kanina sa, diba, sa sibuyas natin. So, maglalagay na tayo ng milk. Ng coconut milk. So, ayan. So, tayo ng 2. So, yan dapat, diba, yung itsura niya. 4 yung binili ko. Kung kulang, ayan. Dagdagan ko pa. Yan. Mas masarap syempre kung mas madaming gata. Ayan, ganyan talaga dapat ang itsura niya. Yan. Hang okay na yung 2.
So, pakukuluan lang natin siya ng pakukuluan hanggang mag-evaporate na yung most of the liquid. Tapos magiging malapot na siya. Pag super thick na siya, saka natin ilalagay yung ating hipon. Ito, pinapakulo ko na. Para yung ating frozen shrimp ay maalis na natin yung ice. So, ito na. Yung nag-chop nung aking onion ngayon, ay si Kay, sabi ko, pag-chop siya ng sibuyas habang tumatakbo ako sa tindahan para bumili ng bagong coconut milk. So, huwag kayong gagamit. Moral lesson of the story, huwag kayong gagamit yung ginamit ko na panggata. Yan na yung coconut milk natin. Super, super boil na. Hayaan nyo lang kapag kaganyan. Just once in a while, haluin nyo. Pero you don't need to. Right now, at least. Mamaya, pagka nakulo na saka. Mamaya kapag yung super thick na yon, medyo maingat na kayo doon dapat kasi baka masunog. Sandali lang siya dito. Kasi luto na siya. So, itong hipon natin, wala na siya natunaw na yung ice. So, kahit hindi siya kumukulo, patayin mo na. Yan ang style ko. Tapos, kailangan nating i-drain. Dapat itik-tik yung tubig. So, ayan. Tinitik-tik ko na yung, well, ayan, na-drain ko na. Pero super, super duper dapat na drain pa. So, nakalagay siya dito for a while habang niluluto natin yung ating coconut milk. Ayan, nagiging malapot na siya. So, paminsan-minsan, once in a while, kailangan mo siyang stir. Halo-halo din tayo pag may time. Yan. Habang ganyan siya, naglalagay na pala ako ng asin. So, huwag masyadong, alalay ka lang sa salt. Alalay, pero ang labi ko nilagay. Anyway, yun, tama na yun. Madali naman kasi magdagdag. Mahirap magbawas. Pag napaalat, well, maalat na talaga. So, yan. Ayan. Galing, So, ganito ang itsura niya kapag malapot na talaga siya. It's very thick. So, basically, you need to thicken it super well. Yan. So, maganda talaga yung Goya coconut milk na brand. Iba yung binibili ko din na before sa international grocery store ko nang binibili yun I cannot remember kasi hindi ko ma-pronounce yung brand. Anyway, ayan. So, konti na lang, konting-konti na lang, siguro mga 5 more minutes. Pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Yung shrimp, as I said, ayan, super duper, drain. Tapos kapag ang shrimp mo ay fresh, di syempre, huhugasan mo siya. After washing it, super duper i-drain mo din dapat. As in, kung pwedeng wala talagang water. Wala. Pero of course, we need to wash it. So, ganun din. Mas okay sana kung fresh, kaya lang, yan yung meron kami. So, hayain na. Okay lang yan. Ayan, ako. Pwede na. Tuyo na siya. Ayan. Natutuyo na siya. Ayan. Okay na. So, very thick na siya. Kapag ganyan nakalapot, ganyan naka-thick, it's good. So, lalagay na natin ang ating shrimp. There you go. Basically, at this point, tapos na kayo. The end na. Hahaluin mo lang siya para ma-coat yung lahat ng hipon mo. And that's it. Meron ka ng masarap na ginataang hipon.
Gustong gusto to ng mga anak ko. Okay, you like this, right, baby? Yeah. Ako, so ate, gusto rin niya to. Ako din, gusto ko to. Lahat kami. Si tatay naman lahat okay sa kanya, kaya. Titikman na natin yung hipon ngayon. Buha ko isa. Sarap siya. So, be careful sa paglagay ng asin. Kasi pag napaalat yun, so, konti lang yung ilagay nyo na asin for pagsasimula, at least. Pag natikman nyo na, saka nang pwede naman kayo magdagdag. Anyway, ako kasi hindi ko na tinitikman. Medyo sa ulo ko na kung gaano kadami yung asin. Tama lang yung asin niya. Hindi sobra-sobra. Sarap, winner! Sarap talaga. Luto kayo kapag type 2 hipon. Okay? Sarap. Sa pa pala, I think alam naman natin lahat na wag nyong i-overcook ang hipon kasi pag na-overcook, hindi na siya, yung tumitigas na siya. So, para malambot pa rin siya, tas soft at saka masarap. Yan lang po. Thank you so much for watching. God bless. Take care. Bye!